okay po naman yan. Kaya ngayon din po sabi ng mga teachers, kami din. Sabi ng mga nurses, kami din. Sabi nila sana all. Opo. Oo. Anyway, alam niyo ang implikasyon nito? Baka lang po nakakaligtaan natin nung panahon po ni Jokno, bilang budget secretary, remember? Opo. Panahon pa po ito ni Pangulong Digong, if you also remember, girl, no? Right, yes. Opo. And then, dahil nga nagtaas siya ng sweldo ng mga sundalo at pulis, ang tanong dito, paano yung pension funding nila? Tandaan natin opo, ang mga pulis, sundalo, uniform personnel, kaiba sa pangkaraniwang government workers. Baka nakakaligtaan natin. Sabi nga niya, this is the elephant in the room. Kasi alam mo ba, Aaron, okay, ikaw ay mayroong pensyon kung miyembro ka ng SSS. Kasi nga naman, ikaw ay nagko-contribute sa SSS. So pag-retire mo, meron kang kukunin hango sa iyong kontribusyon. Ganon din po sa GSIS. Tama? Yes. Pero ito pong ating uniform personnel, wala silang contribution sa kanilang pensyon. Saan nang gagaling ang kanilang pensyon? Sa General Appropriations Act. Yun po ang dilema dito ng gobyerno kasi habang tumatagal, yung alokasyon para sa kanila palaki ng palaki ng palaki. Ngayon, may utang pa nga ang gobyerno sa mga uniform personnel sa po ng mga pensyon na yan. Paano kapag itinaas mo ngayon ang sweldo nila, automatic tataas din yung pensyon ng mga 200,000 mahigit na pensyonado ng mga uniformadong personnel sa panahon ng kanilang panunungkulan. Yun ang dilema dito. Kaya ngayon mga kapatid, kung babasahin mo itong executive order po ni Pangulong Junior, na andun din po sinasabi yung review sa pension system na ito. Correct. So sandali lang, aayusin na ba ito talaga o pauubaya mo ang problema sa next administration? Nako. Ito, importante ito. Dapat maintindihan mo ito, taxi driver, Oo. sa atin po mga suki, sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor, sandali lang, pag-aambag-ambagan natin to, kung sakasakali. At paano yung sitwasyon na sobrang na ang laki nito, na halos yung buong budget muna para lamang sa kanila. That is the elephant or the butanding in the room. It's really a butanding in the room na posibleng nga maipasa ang problema at sige. sakit ng ulo sa susunod na Okay. administrasyon. Maraming salamat for explaining. Oo nga, muntik namin makalimutan. Yung pension nga pala kasama Naalala mo, dito. diba? Yes. Napag-usapan natin yan before. Kasi di ba, Sige. muntik magkaroon ng problema sa pondo niyan. Correct ka dyan. Oo, di May ba? problema May actually problema sa sa pondo. So paano Sige. yun? Kung may Okay. problema na sa pondo at Oo. ngayon itinaas pa, Oo. saan tayo kukuha Bawasan ng nila pondo? nakaw nila. Ayun na nga. Okay, Oo. sandali lang po, Ay, kahapon, si Babe Singson, ang Yes resign po. pero nandiyan pa rin po daw kasi nga until December na lang siya. Yung mga sinasabi niya actually, basic, no? Palatandaan na talagang Palatandaan umarap na kasi there's something wrong. Umarap doon si Presidential son. Si Sandro. Congressman Ay, Sandro. sabi nga niya, kahit Okay. hindi naman siya na-invite, Okay. nandun na siya, nagkusa na Hindi, siya. na-invite siya. Oo. Na-invite Hindi, ang siya. sinasabi niya, wala pa Okay. yung sabina, pero nauna na siya. Okay. Oo, So, yun ang sinasabi niya. secret yung hearing. Ay, oo. Paano kaya nang pinag-usapan doon? Okay, sige. Sige, sampulan natin. Sige, ikaw si... Ikaw ba si Sandro o Marco. ako? Ikaw si Marco. So, ako si Sandro Marco. Okay. Sige. Sandro Marco. Oo, Ako Sandro si Marco. chairman. Chairman. Sinong chairman ka? Yung chairman. Sino ka doon? Basta si chairman ka. Si Oh, chairman. sige. Si Oo. chairman, what in the world needs love? Chairman Love. Di ikaw si Chairman Love. Bilisan natin to. Oo, sige. Okay. Okay. Tapos ka na manumpa, no? Congressman. Uy, musta? Sabo, Puro ka naman musta-musta dyan. Tapos ka, sabi ko, tapos ka na manumpa. Tapos sabo, chairman. Eh, may Tapos siyempre, na. Sandro Mata. Sorry, ha? Okay. How are you? Totoo ba na meron ka daw siningit na 50 billion sa budget? Chairman, not true. Hindi po totoo yan. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na Alam nga mo ba yan, hindi totoo yan. Mabait ako. Chairman, mabait ako, ha? Sabi ko na Kung nga ang ba. tatay ko mabait, mas mabait ako, Chairman. Oo. So, totoo ba na ikaw may pinakamalaking alokabol? Chairman, not true. That's fake news. Hindi yan totoo, Chairman. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba hindi totoo yan eh. Is there anything that you would like to clarify pa, Chairman?
Totoo ba ang mga sinasabi ni Saldico? Chairman, di yan totoo. Ha? Hindi yan totoo. Kung nagsasabi siya ng totoo, ay dapat umuwi siya dito, Chairman. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba nito yan? Chairman, kung meron kang paniwalaan, I came here. Oo. Even without the subpoena, I came here. Voluntarily, Sige. hindi Okay. ba? Sige. So, how's your dad? He's fine. He's doing well with my mom. They're bonding right now. Ang lagapak ng administrasyon na ito. Tingnan nyo ha, nakakatawa o nakakabuisit na pinagluloko tayo ng administrasyon. Ano? Bakit nakakatawa at niloloko tayo ng administrasyon? Biruin mo, si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos, ay nag-undergo Ferdinand Alexander dahil lang. Dahil lang ha. Dahil lang ha. Magsalita eh. Nag-undergo ng nagpa-imbestiga sa ICI. Ano? Di ba clear na, very clear yan na niloloko tayo. Ha? Niloloko tayo. Bakit? Marinig nyo ha? Mag-iimbestiga. Ang daming, may social media, nagpa-imbestiga siya, pero panluloko lang naman. Pakinggan nyo ha, bago ako magbigay ng komento para makita nyo. Ha, makita nyo. Nakakahay blood. Araneta Marcos, Oo. address 41 Nara Street, South Forbes, and I'm currently the first district representative of the Ilocos. Witness now is under oath and ready to testify, Your Honors. Witness may now put down their hand. Sir, the Commission notes that you have sworn to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. And therefore, please note that this hearing will be recorded both on audio and video. By proceeding, you understand that anything and everything that you say here can and could be used as evidence by this Commission in the pursuit of its functions under Executive Order 94, which includes the use of the recording, transcript, affidavits, and document in this hearing as evidence in any court or legal proceeding. Do you consent to the recording? Yes, yes, sir, I do consent to the recording. Do you also consent that we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? With regards to that, sir, I'd like to defer to my counsel. For the record, good counsel, can you please state your name and your position? Good counsel, may I request, may I ask for the grounds why you request for an executive session? Your Honors, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavits and other exhibits to the public and other forms of mass media, including social media? Yes, sir, I consent. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, repeating. Do you consent that the Commission may share this letter request to the public and other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. We grant your request, so we will adjourn this session and go into executive session. Thank you, Your Honor. O tingnan ninyo ha. Di ba kagaguhan yun? No? Very clear na ginagago tayo. I-on air nila yung pasimula. Pero yung loob noon, itinago na. Na naging dahilan pa yung gagang abogada na ni-request. Bakit nyo pa i-on air yan? Kung ganun lang naman sana. Anong objective ninyo? Para paniwalain nyo kami na
na totoo yung mga nangyari na nagpa-imbestiga si Congressman Sandro Marcos? Di ba, panibago na naman panggagago ninyo yun? Ha? Number 1 na naman ang panggagago nyo yun. Sa palagay nyo kaya, ako o kami, maniniwala ngayon doon sa investigation? Dali, nagalit na. Na totoong na may nangyayaring investigasyon, ibulungan na lang kayo doon eh. Nako. Sana, ganito na lang, para hindi makumpleto ang aming naratibo. Hindi nyo na sana inilagay sa media. Ha? Hindi nyo na nilagay na media na hindi nyo na sana pinarinig yun. Ginawa nyo pang dahilan yung abogado kaya nag-executive session kayo. Itong administration na ito, ang akala niya lahat ay kaya niyang gagawin. Gawing tanga, bingi at bobo. Mahay blood naman ang putang. Kung ang iba napapaniwala nyo sila, ako hindi. Gago. Sana na lang, hindi nyo na lang nilabas yung kwan na yan, media na yan, social media. Ibig sabihin pa nga yung nagpicture yata eh. Kasabot nyo ibig sabihin eh. Ay, lentek naman na ginagawa ng gobyerno na ito. Maliwanag na ginagago na naman tayo. Ginagago na naman tayo. Hoy! Tangina. Tapos sasabihin ng mga chip-chip sa inyo, ng mga bulagbing at pipi, natulungan na lang natin si Marcos. Paano namin tulungan ang isang adik? Mahina ang leadership. Nanggagago pa ng Pilipino. Paano namin tutulungan yan? Pag tinulungan namin sila, ang Pangulong Marcos, lalo tayo lugmok sa kumunoy. Mga lentek kayo. Maliwanag na ginagago nyo kami. Ha? Maliwanag na ginagago nyo kami. Sino ang maniniwala sa inyo na totoo yung investigation na yun? Now, para maniwala ko sa investigation ninyo, i-waive nyo yung abogado for public use. Or hindi nyo na lang ituloy ang investigation, or wag nyo na ipakita yung result of investigation kasi lalong nagagalit ang taong bayan sa ginagawa nyo na panggagago sa Pilipino. Akala mo mga grade 1 lang yung kausap ninyo. Gago. Nakaka-high blood na naman kayo eh. Sabi nga ng iba, kahit common na tao, naintindihan na pinagluluko nyo sila. Unless kung nagsisip-sip kayo. Gago kayo talaga ako.